Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday mga lods. At tignan nyo ang XRP, no? Gusto niyang bumasag mga idol, no? Gusto niyang basagin ang ating triangle opens. No? So grabe, medyo nag-pump tayo kahapon, kagabi, no? Mga idol. So itong guhit natin, ito yung pinaka all-time high niyang nung December 3 mga lods, no? So pag umabot yan dyan, pag na-break yan, pwede na tayong mag $3 mga lods, no? Kasi 2.9 to eh, no? So bago tayo mag-news mga idol, palike muna ng ating video dyan mga lodi. Like muna tayo ng ating video, no? So ayan. At sa mga gusto ng ganitong content, everyday update, news sa ating crypto world, mag-subscribe na kayo mga lodi. At check nyo yung mga link dyan sa baba mga idol, no? Subscribe kayo kay Boy WhatsApp. Follow nyo yung Facebook namin, no? So nagpo-post tayo ng mga malulupit doon sa Facebook natin mga lodi, no? Sa mga wala pang crypto exchange, andyan yung Bitget natin mga idol. Medyo may discount kayo dyan, may malupit kayo makukuha pag nag-register kayo ngayon. So ito na, mag-update na tayo. So bago tayo mag-start ng crypto mga lodi, mag-trending muna tayo mga idol. Kasi ito, nag-trend to, no? Sabi, China declares state of emergency as epidemic overwhelms hospitals and crematoriums mga idol. Multiple viruses including influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumonia, and COVID-19 are spreading rapidly across China. So, marami nang nabalita dito, marami nang nagbalita nito, mga lods, na sa mga news din sa iba't ibang bansa na balita na to. Pero, mga idol, kung babalik tayo sa ganito, kung totoo pala to, mga idol, is delikado, mga lods, no? Baka bumalik tayo sa dati. Pero sabi ng ating malupit na source, meron tayong malupit na source kasi sabi dito declare state of emergency, no? Sabi ng ating malupit na source na si Christian Albert Gasa o si Sian Gasa. Sabi niya dito, hindi kasi 7 minutes ago lang yan, no? Oh. Di ba? Sabi niya, sana. Nawala. Nawala. Na-refresh ko lang, nawala. Ibig sabihin, baka mali siya. Nawala po. Mga idol, oh. Ano ba yun? Nakita niyo ba kanina yun? Yung sabi niya kasi sa post niya, hindi daw totoo. Hindi daw totoo na nag-declare ng state of emergency yung China. Mga idol. O, ba't biglang nawala yung post niya? Mukhang binura niya. Mukhang totoo talaga nagkaroon ng ba yan? Ang kulit naman nun. Na-refresh ko lang eh. So, ibig sabihin mukhang na-fake news siya dun. Siya yung hindi totoo. Oo nga, nawala. Na-refresh ko lang. Ang putik niya, nawala yung post niya. I-post niyo yun. Mamaya yung video. Pagka-click ko, nakalagay kasi doon. Hindi daw fake news daw yung sinabing nag-state of emergency. Pero marami na kasing nagbalita mga idol eh. Sana babasagin ko sana siya, kaya lang biglang nawala yung post niya. Ano ba naman 'yan? Nawala tuloy. So wala mo na, cancel na. So ito. Kung sakaling nga mangyari to mga idol, natatandaan niyo yung nangyari ng pandemic natin, 'di ba? Na anong nangyari noon, mga lodi, no? Doon pumatok yung Axie Infinity. Doon talaga naging solid kasi lahat lockdown eh. Diba? So ang trabaho mo lang mag-Axie. Doon talaga naging hype 'yun. So kung sakaling mangyari man to, pero sana wag naman, no? Siguraduhin niyo na hindi na kayo magpapa-vaccine, di ba? Kasi yung nakaraang nagpa-vaccine, di ba? Kaya hinaan po, ang ingay niyo po, hinaan po. Hinaan. So, 'di ba nung nakaraan, galit pa yung mga tao sa mga hindi nagpa-vaccine eh. Tapos bandang huli na-realize nila na hindi pa na to. Gawa-gawa lang pala yung COVID. Talaga siya, no? So ngayon, eto hindi natin alam. Marami na sigurong tututol magpa-vaccine if ever man.
no? At kung magla-lockdown man, pero sana wag naman. Siguro lamang yung mga nagki-crypto pag nag-lockdown. Kasi tayo may income pa, pwede tayo mag-trade. Diba? Kikilos yung market. Kaya lang, yung mga nagtatrabaho everyday, yung mga normal traditional workers, mukhang mahihirapan sila doon, mga idol, no? Ayun yung ating nakikita dito. Pero sana wag naman. Alam nyo, naisip ko, hindi ba pwedeng kasuhan yung China pagdating sa mga ganito? Kasi sila yung nagsisimula ng mga pandemic eh. Di ba? Dapat pag sa inyo nagsimula yung maraming kamatayan sa mundo, dapat may pwede kayong kasuhan eh. Mga lods, ano sa tingin nyo? Pero hindi naman, naisip ko lang. Kasi laging sa kanila nag-i-start. 'Di ba? Maling sinasadya na nila 'yun. 'Di ba? Puro sa kanila nag-uumpisa, nakaka-bad trip. So wala na 'to, binura na ni Sian Gase yung post niya. Hindi ko makita eh, oh. Oh. Wala na. Wala na, December 6 na 'to. Yan, bayabas pala 'to eh. Oh, ayan. So, ito pa, isa pang trending mga lodi. Napanood nyo na ba to? Trending muna tayo bago tayo mag-crypto, no? So, ayun na nga, una nating trending news itong sa China, mga idol. At ito yung pangalawa natin. Nagkaroon ng malupit na kontrobersya, mga idol, no? Dahil sa palabas na Pepsi Paloma, mga idol, no? The Rapist of Pepsi Paloma. Sino yung mga batang 90s dyan? Alam nyo to eh. Kasi 'di ba dito nga yung Spolarium na kanta ng E-Heads, 'di ba? Dumilimam pal. Ganun 'yun. Kinanta ng E-Heads 'yon para daw doon, parang istorya daw ni Pepsi 'yon na ni-rape kasi nagpakamatay siya eh. Mga idol, yun ang alam ko nagpakamatay siya sa uli. So ayun yung parang pinaka naging grabe doon, mga lodi. Ngayon, eto trailer pa lang to, mga lods. Ang iniisip ko naman dito, bakit ngayon, no, kung kailang mag-i-eleksyon, mga lods, no, ginawa to. So, hindi natin sure kung anong pakay nito at hindi ko alam kung pwede silang kasuhan dito, mga idol. Kasi matagal na to eh. Kumbaga parang pwedeng paninirang puri to o cyber libel. Check natin kung sa mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo tong Iwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Pepsi, sumagot ka! Nirape ka ba ni Vic Soto? Ah! Grabe yun, no? Walang alinlangan, no? Walang alinlangan yung nila, no? So, hindi ko alam kung anong reaction ng TBJ dito, mga idol, sa trailer na to. Pero magiging mabigat to, magkakaroon siguro ng kasuhan dito. Tsaka hindi natin alam niyo isa pang issue dito, hindi natin alam kung mapapalabas to. Alam niyo kung bakit? Kasi anak ni Tito Soto yung yung parang head ng MTRCB ngayon yung pangalan nun? Basta Soto din, babae. 'Di ba, anak ni Tito Soto. So hindi natin alam kung papayagang ipalabas to o something na ganoon, no? Medyo medyo kakaiba yung mangyayari dito. Si Barbie ba to? Hindi parang ang taba ni Barbie dito. Hindi ata si Barbie to. No, so grabe, no? Walang alinlangan, no? Binanggit talaga yung pangalan ni Bossing. Grabe to. Hintayin ko yung mangyayari dito, mga idol. Update nga tayo dito sa kaso na to. Basta yun lang naisip ko dun eh. Kung mapapalabas man siya. Kasi yung head ng MTRCB is anak ni Tito Soto. So hindi natin alam kung papayagan pa ipalabas to, mga idol, no? Grabe. So ito na. Mag-news na tayo, mga idol. Ito na ang ating crypto bubble. So, medyo Partcoin ang lumulobo at puputok na sa baho. Partcoin eh. O, ayan No, nakikita nyo. So, ito yung day to, no? 24 hours. Ito yung week natin. So, ito talaga yung malaki kung ano man tong AI 16Z na yan. Mga idol, no? Grabe, nag-pump siya. Yung iba kasi nagtatanong, ano ba alam nyo mga idol, karaniwan, pag biglang nagpa-pump, usually, wala pa sila sa mga crypto exchange. Kaya hindi natin masyado nakikita, mga idol, no? Kumbaga kaya magpa-pump yan
parang may mga whales na nakakaalam na ito yan. Kumbaga, minsan nga yung iba, developers pa yung nagpapapump niyan eh. So, hindi natin sure kaya huwag kayo magselos kapag hindi nyo nakikita yung ganyan. Hindi ko na ano yung AI ganyan ah. So, huwag kayo masyado malungkot mga idol. Ganun talaga yung crypto natin. So, sa hour natin, medyo nagkakaroon na ng tawag dito, negative effect. Pero sa crypto, ay sa XRP, medyo solid pa rin yung XRP natin. Ayan, oh. So, pataas pa rin yan, mga idol, no? So, hindi natin alam kung babasagin niya ngayon yan, no? At lilipad na siya bago. Alam nyo, para sa akin, ano to eh, delikado yung pump na to. Dapat nga yung ngayon, medyo mag-drop pa eh. Mga idol, accumulate lang sana tayo bago mag-January 20. No, yung inauguration. Kasi once na lumipad to, bago mag-inauguration, ayun yung sinasabi ko eh. Once na lumipad to bago mag-inauguration, sa oras ng inauguration magkakaroon ng selling. No? Magsisell the news kasi mataas eh. Mataas yung market eh, mga idol eh. 'Di ba? Pero kung mababa yung market, tapos nagkaroon ng inauguration, dun yan lilipad. Kumbaga, magkakaroon ng reason para lumipad. Kasi kapag mataas na siya, tapos nagkaroon ng inauguration, nagkaroon ng reason para magbenta. Mga lods, no? So, ayun yung ating nakikita dito. So, sana bago mag January 20, medyo matagal pa naman, ilang linggo pa, sana mag-correction, no? Bumaba muna siya. Tapos sa oras ng inauguration, mababa yung price niya para once na nagsalita na si Donald Trump, doon na tayo lilipad. Mga idol, no? Delikado kasi kapag nasa taas na siya, tas magkakaroon ng selling pressure dun, mga idol. Sa tingin ko lang yun, no? Ganun yung aking thoughts dyan, mga lodi. No? So, isa pa to, mga idol, na ito sa tingin ko, magiging isang reason para medyo mag-drop yung bear market natin sa 2026. IRS delays crypto tax reporting requirements until 2026 na to. So, nilagay na nila sa 2026 kasi 2025 wala mo na istorbo. Wala mo ng bad news or good news muna. Hataw tayo ng 2025. Sa 2026 na kayo mag-tax, mga idol, no? Ayun yan. Tapos, Ron Coins. Ito yung Ron Coins natin. Ron BTC chart showing Ultra Max buy signal, no? Ronin team is now cooking something spicier. Ayun, spicier than Grandma's chili. Pumptamental is following soon. Pumptamental is following soon. Hold tight. So, sino may mga hold ng Ron dyan, mga idol, no? So, ini-expect na magkakaroon ng pump sa ating Ron coins. Check natin yung chart. Wala dito. Check natin dito. Nako, mukhang nag-i-start na. Ayan. 1 month natin, mga idol. So, ayan. 3 months natin. So, sabi nila, siguro may guhit sila dyan, na magkakaroon tayo ng pump, no? Ayan, no? O, ito yung chart. Ano ba to? 1 day kasi ito eh. 1 day chart. Time frame to. So, bullish pattern, mga idol, no? So, ayan. Sa may mga ron, ready na. So, ito naman, breaking. Representative Mike Collins just bought up to another 15K of a cryptocurrency called Ski Mask Dog. Mga idol, no? Hindi ko alam kung meme coins to. It appears to have a market cap of just over 200 million. The last time he bought the coin, it rose 280% in 3 days. Track politicians, portfolios on Quiver. So, dapat, pag mga ganito, yung mga politician, dapat hindi nila ina-announce na bumibili sila ng coin kasi nakaka-apekto yun sa no? Check natin, Ski. Parang merong mga napopomo eh. Mga lods eh, di ba? Ano sa tingin nyo? Dapat kapag mga politician, mga government employee, officer, dapat hindi nila pinopost. No? Depende na lang kung si Elon Musk ka o kaya si Trump ka. Nyari, bagal. Ski.
Ito, Skimas Dog, oh. Oh, nakita nyo? So, dahil in-announce niya, no? Dahil in-announce niya na bumibili siya, syempre, yung mga ibang mga investor, uy, bumili si Senator. Senator ba yan? Ay, si Representative Mike Collins ng ng ski. O, isipin nyo mga idol, from piso. Alam ko, from piso yan eh. O, 15 cents November, o, binuhay niya eh. O, November 25, piso lang. O, naging 13 pesos mga lodi. So, hindi natin sure kung good news ba yan. Baka mamaya, yun yung mahirap eh, pag may pinahaluan ng mga celebrity o kaya ng mga ng mga kilalang mga tao yung coins, mga idol eh. Kung, kasi hindi mo naman alam kung anong niya sa bakit ito? Ang tanong, di ba? Anong meron? Baka siya pa gumawa niyan. Siya pa gumawa ng meme coins na to eh. Niya lang, ina-hype niya lang eh, di ba? So dapat bawal i-announce. So kaya bawal ibalita na bumibili sila ng ganyan. Parang na sila, wala na silang pagkakaiba sa mga content creator na nagsishil ng coins. 'Di ba? Pagka ganyan. Isipin mo, sinabi yung bibili ka, hindi mo naman sinabi kung ano silbi yung skidog na yan. 'Di ba? Wala namang utility pa yan. So parang nagsishil ka lang ng coins, pinapataas mo lang yung profit mo. 'Di ba? So delikado yung mga ganyan. So kayo bahala, ingat kayo mga lodi, kung sakaling bibili kayo, ako hindi ako bibili niyan. So ito naman, social media celebrity Mudeng. Alam niyo na yun, meron tayong coins na Mudeng. 'Di ba? So nagpump nga yun nakarambuan di ba? Mudeng, sikat pala sa India yun. Sa India ba to? Sa India ata eh. O sa Thailand. Di ako sure mga idol eh. Social media celebrity Mudeng received a generous gift from Ethereum co-founder Vitalik Buterin after he visited the zoo. No? So, the donation will support the Kaohsiao Open Zoo. Kaohsiao Open Zoo. Operations and the development of a dedicated exhibit for Mudeng and her family. So, nag-donate si Vitalik mga lodi, no, hindi ko alam kung dinonate niya doon. Pero ang pinaka project is matulungan yung family ni Mudeng at yung zoo, yung Kaohsiao Zoo, mga idol, no? Tapos meron tayong ma-unlock na token. Ano ba yun? Ay, sa Bitpinas pala. Ito pala. Merong mga ma-unlock na token ngayon. 5 tokens, no? Which is yung Suwi. Ayan. Suwi. January 1. No? Unlock date nila, January 1. So, token 64 million. Sunod naman yung Zeta, yung Zeta chain. Ganun din, January 1 din. Ito. Cirques. Tsaka Aptos, January 12. Ito, January 12. So, ano bang meron? Arbitrum pa, January 16. So, anong meron kapag nag-unlock? Depende kasi yan, mga lodi. So, tignan natin yung Suwi, Kasi may na-unlock na sa Suwi. Kung titignan nyo, yung Suwi, wala namang nagpump pa nga eh. Kasi yung iba, parang iniisip, pag nag-unlock sila, kumbaga madadagdagan yung supply sa market. So, syempre, demand din. Ay, naglolo ko yung natin, CoinGecko. At ganun. Naglolo ko, mga idol. Pero yung Suwi, kung titignan nyo, dito na lang. Positive pa siya. Mga idol, di ba? Ano pa ba isa? Zeta. Yung Zeta naman, yung Zeta chain, medyo negative. Mga lods, no? Ayan. Ayaw ng CoinGecko. Mga idol, no? Naglolo ko. So, depende. Hindi naman lahat nagda-drop yung price, mga lods, no? Yung iba, tulad ng Suwi, nagpapump pa nga eh. Diba? Ayan. Tapos, ito naman. Ito. Punta na tayo sa XRP News. Kilala niyo ba kung sino tong naka-jacket na to? No? Si Christine Legarde. Siya po yan, no? Ito yung sweater ni Christine Legarde, mga idol. Ayan.
So kung nung tinagilid, karon kasi ng ano eh, na mga detective sa ano eh, sa crypto. So nung tinagilid mga idol yung jacket o yung sweater ni Christine Lagarde, no? Ayan siya, oh, President of the ECB, the Central Bank of the Euro. Mga idol, no? Presidente ito ng Central Bank ng Euro. Pag tinagilid mo yung sweater niya, logo ng XRP yung makikita mo, 'di ba? Sabi nga dito, Christine Lagarde is the President of the European Central Bank. I screenshot her sweater and played around with the sharpness, definition, and color so you can see it more clearly. O, yan, mga lodi, no? So, XRP, logo daw, mga idol, no? Presidente ng ano yan, ha? Central Bank ng Europe. So, puro ano sila, puro investigasyon, eh. Malulupit, eh. Iniimbestigahan yung XRP. No, bukod doon, sa Europe naman, eto naman, mga lodi, the world's largest liquidity provider, Citibank naman. Yeah? Ex-border payment partnership. They want cross-border liquidity, XRP. Most demanded digital asset, mga idol. No? So, puro good news to sa XRP, partnership, at iba pa. Eto, dito mga idol, madalas ako nanonood sa news na to. Si ate, kilala ko to eh. Kaya ko napapanood to. So, nabanggit niya rito yung XRP, no? Since the US election, XRP has gained 100 billion and become the world's third largest crypto. XRP is getting the spotlight from all around the world, making big moves in 2025. XRP to $100 in 2025 is imminent, sabi dito. So, kung titignan dito, mga idol, kung iso-zoom out, nag 400% no up yung XRP simula nung nanalo si Trump, no? At sinabi niya na siya ay pro-crypto. Parang ganun yung sinasabi dito. Pero sa balita to, mga lodi, talagang sipin nyo binabalita na yung XRP ngayon. 'Di ba? Dati Bitcoin lang, tapos sinasabi pa sa Bitcoin is scam. Pero ngayon, mga idol, nakita nyo world news na yan na binabalita yung XRP. So, syempre para sa akin bullish yan, mga idol, no? Tapos, eto mismo si Gary Gensler. Video niya to nung mga nakaraan. Alam niya sa sarili niya, mga lods, na XRP is the best policy. The XRP Ledger DeFi market is set for a massive boom. CTF token, the leading DeFi asset on XRP Ledger, could be on the brink of a major surge with a $20 billion market cap. CTF has a potential to soar from 0.89 to $748 per token. It's incredible, especially considering there are only 119 million tokens. And with Amazon and Walmart already involved, supply shortage is on the horizon, mga idol, no? So, kung papakinggan, ayaw kasi baka makapiright tayo, mga idol. Pero bullish yan, mga lods, no? Gary Gensler nagsalita, no? Nakakapagtaka yun, no? Kumbaga nung una, bullish siya, lalo na sa crypto, sa XRP specifically. Pero nung naupo siya bilang SEC chairman, inatake niya agad yung XRP. So siguro tinanong siya, ano ba yung, sige, papaupuin kita bilang SEC, no? Pero ano sa tingin mo yung delikado kapag nagpatuloy na, kumbaga, masasapawan yung mga malupit na bangko natin? Sa tingin mo, ano? Siguro sabi niya, XRP, malupit yun eh. Ano yun, tatakihin natin yun para, ano, hindi naman, ano, hindi kayo masapawan, no? Ayun na agad yung inatake niya, XRP, mga idol, pagkaupo niya. Diba? So ngayon, bababa na siya, bababa na siya at babalik na XRP. Doon na makikita ng mga tao kung gaano kalupit yung XRP, mga lods, no? Pero do your own research, ha? Hindi ko sinasabing bumili o mag-hold kayo ng XRP. I'm not a financial advisor, mga idol. So ayan, yung news natin, mga lodi, nagsama tayo ng medyo trending. Alam nyo, ito medyo kasi ano to, interesting o medyo kapag ito natuloy, mga lodi, no? Pag ito natuloy, tapos nagkaroon ulit tayo ng lockdown, which is sa tingin ko hindi naman matutuloy, mga idol. Ano ba 'yun? Oh, doon na. What's up? Mamaya pa tatawain na.
So hindi kumbaga kung sakaling matuloy ito, sa tingin ko maraming hindi papayag na mangyari ulit yung lockdown, mga idol. Parang marami nang namulat na talagang wala, niloko nyo lang kami. Di ba? Puro lang kayo ganyan, wala naman nangyayari. Tsaka makikinabang dyan yung corrupt na government, mga lodi. Siyempre, isipin nila, may pandemic ulit, utang ulit tayo sa World Bank. Utang tayo pang suporta sa pandemic, oh, di ba? Para marami tayong mabiling mansyon, tsaka mga sakyan, ganun. Diba, mga lodi? Sa tingin ko sa kahit sakaling mangyari to, hindi na papayag yung mga tao na mag-lockdown, mga idol. Hindi ako sure. Pero kasi kung sakaling mag-lockdown, yung mga nag-online or nagki-crypto, sa tingin ko mas may chance tayo kasi online yung trabaho natin. Alam natin nga kumita online. 'Di ba? Ang kawawa yung mga traditional workers, 'di ba? Yung mga isang kahig, isang tuka, yun yung mga kawawa. Aasa na naman sila sa ayuda. Paano kung kaaway nila yung mga officer ng barangay, hindi sila nabigyan, namatay na sila sa gutom. Yan ang mga pangit ng natin, sistema. Di ba? Yun yung natin dyan, taragis talaga. So, check na natin ang inyong mga comment, mga idol, no? So, kamusta? May mga over pa ba kayo? Pang ilang init na ng spaghetti? Yung biko ko, tinapon ko na. Tumigas na sa rep eh. Sayang yun. So, shoutout sa'yo kay Brian Camilo. Shoutout sa'yo. Si Makoy Briones. Angelo. Sana, Boss Jeb, nasama Supra. Ano ba? Wala kasi akong Supra, idol eh. No? Siguro sa mga ibang... sa mga ibang content creator, pwede wala yung CoinGecko. Ano siya? Maintenance. Maintenance yung CoinGecko. Taas ng demand ng XRP ngayon, bumili pa naman ako para stake tapos sold out na pala. Yun nawawalan na. So ayan, nasa inyo mga lodi kung mag-hold kayo ng XRP. No, kahit ilan pwede yan, mga lods. Pero mag-aaral kayo, hindi ko sinasabi bumili kayo, sorry. Happy New Year, boss. Ngayon na lang ulit nakapag-comment, sobrang na-busy kaya di ko na rin nararamdaman yung pagbagsak ng market. Looking forward sa 2025. So lahat tayo looking forward sa 2025 at lalong-lalo na sa January 20. Prosperous New Year sa family mo, Boss Jeblo. Salamat sa iyo, Skylab. Shoutout sa iyo. Happy New Year din. Si Kelvin Conspiracy, shoutout sa iyo. Anong coin holdings mo ngayon, Boss Jeb? Yung mga ini-inquire ni Lods na price of coins bago matapos ang bid ang mga coins na hawak niya other than BTC and XRP, sabi ni Mahes Bara. So ang pinaka-coins ko ngayon na big 3 ko na coins is XRP, Doge and SHIB. Ayun. Tapos yung iba mga meme. No? Try ko ipon ng BGB bago bala ko sana after ng January 20. Titignan ko muna kasi yung reaction ng market pag upo ni Trump eh. So kung ano yung mangyari sa kilos ng market, doon ako babase kung ano pa yung mga dadagdagan kong coins. Pero sa ngayon, ang dinidCA ko is XRP, Doge, SHIB. Na? Ayun lang yung sa akin, wala pa ako ng mga malalaking Kasi kung iniisip ko kung hahatiin ko yung XRP ko, malaki kasi invest ko sa XRP, mga idol, kalahating milyon. So kung hahatiin ko yun, bibili ko nyari, tigo 100,000, bibili ako ng XLM, HBAR. Kung pare-parehas lang sila ng pump, sa XRP na lang ako. Parang ganun lang yung sa akin eh. Parang ganun yung naiisip ko. So, ganun. So, yun. XRP, Doge. Sa Doge din, malaki din. 6 digit din yun. Yung ko doon, yung invest ko, tsaka kay SHIB, 6 digit din. Tapos yung iba, mga 2 digits na lang iba ko. Yung Pepe, tsaka yung Floki. Yung Bonk, yung Bonk, binenta ko siya kasi kailangan ko ng panggastos ngayong Christmas at New Year. So, yun yung kinugot ko. So, sabi ko, although may meme coins naman na ako, so tanggalin ko na muna yung Bonk. Tsaka medyo mainit kasi yung sol eh. Hindi ko alam kung anong mangyayari.
Meme kasi ng Sol yun eh. Happy New Year, Idol. May bagong narrative about AI agent, $1 trillion industry. Ayun ata yung kaninang nasa crypto bubble natin, yung malaki. Yung AI, no? Ito ba yon? AI 16Z. Lahat, Lods, papala rin tayo sa mga coins natin yun. Sana nga, Idol, at looking forward to that. Tsaka nag-post na nga ako sa Facebook. Sino mga nag-like doon? Nag-comment doon? Sabi ko, akin tong taon na to. Diba? Ano yung post ko na yun? Ito ba yun? Ayun yan. Ayun yan. Drawing ni Kuya yan eh. Ano ba yun? Ito, ayan oh. Nag-post ako dyan oh. Nilagay ko sa background ko yung 2025. No? Sabi ko, sa akin ang ayan, hindi ako mapang-angkin pero sa akin tong taon na to. Kita-kits tayo sa 2026. So, di ba? So, kita-kits tayo dun mga lodi. Follow nyo ako sa Facebook, tsaka si Boss, follow nyo sa Facebook. Diyan yung ating mga link dyan. Pati si Whatboy WhatsApp, subscribe kayo sa channel niya. Mag-upload ng video yun mamaya o kaya bukas. Dukulit ako eh. Si Ronwell, si Joseph Berdin, shoutout sa'yo, Scrappy. Gusto rin pala ni Elon na oo nga eh. Dapat Pepe nga yung bibitawan ko, kaya lang bigla siya nagpo-post ng ganun. Mukha nung Pepe ko, yun sabi ko, putik mo, may balak to ah. Tsaka meron pa siyang pinost na isa, yung Kakyus. Nakalimo, ano kasi itong, ba't kasi ganito nangyari sa ano? Sa, ito. Ito yung mukha rin ng Pepe, KQ's Maximus. Sana meron na. Ayun. So KQ's Maximus, max natin. Ayan, grabe rin yan, mga lodi. December 31, kailan lang. Tas January. January 1, nag-pump yan dahil kay Elon Musk. Mga lods. Kaya lang, ayun yung pangit dyan. Halimbawa, ito. Dito ka bumili. Kasi nakita mo yung news ni Elon Musk, yung post ni Elon Musk, check natin dito. Elon Musk. Merong post si Elon Musk na andyan, yung KQs. Pinalitan niya pa nga yung ano niya eh. Yung, pinalitan niya saglit yung kanyang profile picture ng KQs Maximus eh. Ayan marami siyang post na ganun. KQs Maximus. Ano kaya ibig sabihin nun? Laki ng ito, basta marami. Lagi kasi nagpo-post si Elon eh. Kumbaga, ang hirap mag-backread dito. Si KQ's Maximus eh. Wala na yung mga post niya. Dali. Parang hindi na tayo nahihirapan. Ba't di yun? Kailangan ba una si Elon? Ayan, KQ's Maximus is Elon. Elon Musk is now KQ's Maximus. Ito ata ang Gladiator 2 eh. Hindi naman nakapanood sa Gladiator 2. Ayan, Elon Musk, KQ's Maximus. So, dahil doon, itong KQ's Maximus, from 0.7, taragi siya nag-22 pesos. Kaya lang, ito nga yung pangit dito. Halimbawa, nakita nyo nagpa-pump na, tapos may mga bumili dito dahil na FOMO sila. Diba? Kunyari, magsabi, abot na ng 50 pesos yan. Nagbilian sila ngayon dito, yung mga KQ's Maximus. So, ngayon, nag-drop yung market, naipit sila doon, talo sila, mga idol. Ayun yung dyan, ayun yung pangit dyan. Kaya minsan, makulit din to si Elon Musk eh. Kaya nadidimanda to eh. Nag-hype ng coin, hindi mo alam kung anong trip eh. Mga idol eh. Kaya nila mag-focus sa Doge no? Megos yan post ni Elon boss. Di ba? Lagi akong 50, depende mga idol sa trade, no? Depende. Minsan, pinakamataas ko na yung 50x. No? Di pala. Minsan, kapag mababa yung margin ko,
Inaabot ko ng 100 times minsan yun, 100x eh. Pero huwag niyong gagawin yun, mga Lodi. Ano lang sa akin yun, kumbaga willing na ako mawala yung trade na yun eh. Maliit lang naman ako pag ganun eh. 30 USDT, 20 USDT. So willing na akong mawala yun, mga Lodi. Kumbaga 50-50 na ako dun, mga idol. Kung ibibigay sa akin o hindi. Pero most likely, pag nagtitrade ako ngayon, puro ano na ako, position trading. 100 USDT yung aking margin, tapos ang times ano lang ako 20x. Ganun lang. Tapos matagal bago ko kunin. Depende. Siguro kapag na bear market na, magiging bias na tayo sa short doon. Ayan, AI agent daw. Sabi ni Roderick, shoutout sa iyo. Ano may ayun ba 'yon? Ayun ba yung ano, yung wala eh, mamaya na nga. Check ko yan mamaya. Nakabili mi sa Deep. Sana maka-DCA din ako sa XRP. To the moon. Ayan, sabi ni Outlaw. Idol, ano balita sa Pepe? Mayroon nagpump yung Pepe kahapon ah. Diba? CoinGecko pre-news anytime. Oh. Ayan, si Claby, shoutout sa'yo, Idol. Inayawan nila yung paggamit ng US dollar tapos sinubukan nila i-hack yung US Treasury. Magkamukha din yung icon ng X-Twitter XRP. Yun pa lang pwede na sabihin na sign. Gagawin nila lahat para mailabas si Trump yung list. Oo nga eh. Yun yung mga abangan natin pag upo ni Trump eh. Kasi for sure, marami makukulong dyan, mga idol. Isa na yung anak ni Joe Biden. Si Hunter. Malamang sa malamang lang naman. Si Marisa Plantilla, shoutout sa iyo. Grabe yung ayun na, laki ng nilipad. No, ayun oh. Happy New Year, boss. XRP malupit to the moon. Ayan, shoutout sa iyo. EJ Cantilep at si Dance Random Video. Happy New Year, Lods. Tama ka, dapat hindi na muna maglabas masyado si Trump bago sa January 20. Dapat sa underground bunker na lang. Yan, si Junel Nail, shoutout sa'yo. Lods, okay lang ba transfer direct yung XRP ko galing Binance papuntang Bitget? Or connect muna, salamat. At sinagot ka na, pwede yun. Pwede, pero parang mas mahal ang fee. Mas maganda ata ko. Oo nga. Convert mo na sa USDT o sa mga stablecoin. Ganun ginagawa ko eh. Si Adrian yun ha. Si Mariani Caberte. Ayan, shoutout sa'yo, idol. Si Gans TV, Axie, alam mo. Axie lang daw alam ko. Hindi ha. Ang tagal ko na nga hindi nag-news ng Axie. Di ba? Sobrang tagal na. Tsaka kung sakaling mangyari to, tas pumatok yung Axie Infinity, kahit na wala akong SLP, for sure magmamahal yung mga Axie. Ang dami kong Axie, mga idol. Meron pa akong mga Axie. Axie ko ilan pa ba? 64 Axie pa yan, oh. Meron pa akong 64 Axie. So, pwede ko silang ibenta if ever. Na? Yo, good evening everyone. Ayan, si Mental Hospital TV. Baita Inu. Ayan, shoutout, sabi ni Red TV. Si John Michael Carlos. Shoutout sa'yo, always. John Christopher Kura. Salamat, Sir Jeb. Dami ko natutunan sa mga video mo po. Naway magpatuloy ka pa po ng mapayabong pa ang aming kaalaman. No? Salamat sa iyo, John Christopher. Shoutout sa iyo. Harvey Napster, always yan, idol. Happy New Year sa iyo. Great analysis. Ito, bot ata to. Si, ayan, si Soul ba? Tama. Soul 22, shoutout sa iyo. Ito, unfair lang pag-use ng bots dito sa Axie, lalo na pag snipe market sila. Isn't this unfair? Wala ba sila talaga magawa about bots? Alam ko ginagawa na nila ng paraan yung bot na yan eh. Yung, minsan kasi kapag nagkamali ka ng lagay ng, presyo ng Axie, ang bilis nun, mga lodi. Tapyas agad sa marketplace yun pag nagkamali ka. Ilang beses na may nangyari ganun dati. Kumbaga, nabawasan ng zero o kaya imbis na ibibenta niya ng $300, $30 niya lang nabenta, tapos biglang ang bilis. Pagkalapag niya pa lang,
may humugot na agad. So ayun yung sinasabi nito ni Idol na mga nang-i-snipe na bot. No, sa lahat ng games na nalalaroan ko, parang Axie lang ata ang pwede gumamit ng bot. Ang alam ko, lahat bawal mag-bot kasi it gives a big advantage over regular players. Hindi ba talaga nila tinatakel to? Kasi I really can't see other players playing, or at least I can say for myself playing Axie overrun by bots in the near future, mga idol. So, sabi nga dito sa news na to, merong Ronin team is now cooking something spicier than Grandma's chili. So, abangan na lang natin kung ano niluluto ng mga developers ng Axie Infinity. Ayan, si Jap Quinto, umangat na po sila, Idol Jeb. Lalo siguro sa inauguration ni Trump. Sana nga, Idol, no? Ako nga, sabi ko nga ayun yung ano ko ngayon, siguro ganyan yung gagawin kong title. Delikado yung pag-angat na to, delikado. The delikadong pump. Kasi once na nag-pump na siya, baka mag-selling tayo pag sa inauguration So, mas maganda na yung mababa tayo bago mag-inauguration. And then, once na nanunumpa na si Trump, doon na yan lilipad. Pero hindi natin sure, ha? Siyempre, ano ko lang naman yun. Kulalisis ko lang yun, mga idol, no? Si Waha, ayan, shoutout sa'yo. Kabili. Ayan. Bumaba, no? Panalo ka na, idol. Boss, pa-review naman ng wala nga tayong ano dyan, mga Lodi, no? Kung gusto mong bumili, ikaw bahala. Ano to? Ba't nagpasa ka ng address dito? Remove na kita. Sakto, Lods. Bodega ako kahapon, XLM. Sarap. Oh, yeah. Yan ang mga masarap na timing. Boss, di mo ata nabanggit ang AI meme coins gaya ng GOAT. Top coin din siya sa mga exchanges, sabi ni Idol Richard Tadina. So, ayan mga Lodi. Alam nyo ngayon, medyo hindi na ako nag-aano ng mga siguro sa mga susunod na linggo siguro. Sige, itatakel na natin yung mga bagong nagtitrending na coins. Kasi parang ang gusto ko lang sana mag-focus ako sa mga coins na hawak ko Pero dahil nga syempre iba-iba tayo ng mga coins na hawak. Sige, iaano natin. Susubukan natin itakel yung mga bagong coins na nagtitrending ngayon kahit na wala ako nun. No? Kasi baka sipin nyo, bakit wala ka naman yan, tapos binabalita mo. Di ba? Pero sige, kung gusto nyo ibalita natin, next time, mga trending na coins ang ibabalita natin. Ayan. Lods, Happy New Year. Happy New Year sa iyo. Sparta, tsaka si Noy. Sports enthusiast. Ayan. Ito na, sabi ni Mahesbara. Awareness daw. May nagbabadya namang virus from China, which is actually na nangyari ngayon doon. Somewhat similar for ito COVID called HMBP or Human Metapneumonia Virus. So baka may magtanong kung anong connect, right? Pandemic, bumagsak ang market but not in the crypto world. In fact, mas tumaas pa ang demand ng crypto dahil di makalabas ang tao in normal way. Please do your own research po about sa HMPB. For awareness lang po ang comment kong ito. Yan. Salamat sa iyo, Mahesbara, no? Some of you might know this. Yun. So, salamat sa iyo, Idol, no? At tama yung sinabi niya. No, nung nagkaroon ng pandemic, mga Lodi, isa rin reason yun kaya nagpump nagkaroon lang ng mga FUD nung kasi nga syempre global siya. But then pagkatapos nun ng pandemic, nakita nyo, ayun yung ating bull market Bull market natin yun, mga idol. So, I'm not sure kung itong darating na pandemic na to, kung ano mangyayari dito, kung makakatulong ba yun sa pag-pump o magkakaroon ng FUD. Diba? So, hindi natin sure. Si Welcome, Ocampo, BGB, sabi ni Idol. So, isa yun sa mga gusto kong ma-imbak Nintay ko lang medyo bumaba pa yung BGB. Happy New Year po. Paano po bumili ng crypto sa Pinas? Sabi ni Dominica Season. Pwede kang bumili sa GCash mo nga, may Gcrypto Di ba? May Gcrypto doon. Pero pwede ka rin gumamit ng ibang app tulad ng Forex. Di ba? Pero ito, ang ginagamit natin, Idol, si Dominica Season. Ito yung BitGet, no? Ito yung ginagamit natin. So, kung gusto mo mag-register sa BitGet, nandyan yung link. Pwede kang gumawa ng account and then bumili. May video din ako, Idol, no? Meron akong video. Pwede mong panoorin. Ito.
Ayan, no? Ito. Pwede mong panoorin to kung paano mag-registered to eh. Umpisa to eh. Paano ka mag-registered. Tapos kung magta-transfer ka na, mag-withdraw o magpapasok ka ng pera sa BitGet, BitGet to GCash, GCash to BitGet. Ayan, ako rin yan. Mga lods, panoorin nyo na lang yan, no? Kung gusto nyo, sa mga bago nating idol. Si Dominica yun. Ready na ako, only Bitcoin lang. O si Idol, no? Ang diskarte niya, only Bitcoin, which is solid niyan. Hindi ka pwedeng matalo sa Bitcoin, mga lodi, no? So, ayun yung ating news ngayon. Sana na-enjoy nyo, mga Idol, no? At bukas ulit mag-update tayo, mga lodi. At good luck. At hintayin lang natin yung ating January 20. No? Huwag tayong kabahan dito, mga lodi, no? Sa tingin ko, kaya nating lampasan niya kung magkaroon man yan. So, ayun lang. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw, mga kapatid. At What's up? Subscribe the channel and even this. Pogi mo. sabihin mo, subscribe si channel mo. Yeah, subscribe on my channel. It's free.